Bago sa saksi, sumiklab ang malaking sunog sa bahagi ng Nia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City, mag-aalas 9 ngayong gabi. Nasa ikalimang alarma na ang sunog. Ibig sabihin po niyan, nakadeploy na ang lahat ng fire units mula sa buong Metro Manila. Hanggang sa mga oras na ito, tuloy-tuloy ang pag-apula ng mga bumbero sa sunog. Sa paunang impormasyon, bahay ng mga informal settler ang nasusunog. Ang iba pang detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya-maya lamang. 3 menor de edad ang nalunod sa Negros Occidental at Bohol. Isang bangkay ng sanggol naman ang nakitang palutang-lutang sa isang ilog sa Kidapawan City. Saksi si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Wala ng buhay ang 13 anyos na si Toto nang matagpo ang palutang-lutang ang katawan sa isang ilog sa Baguio City, Negros Occidental kahapon. Kani baylong pang kabuhi ko. Kaya nga para mabuhi lang siya. To, sa diin ka man, kunari ka man di, palangga ka namon ni papa mo. Kag hindi ka madula sa kasing-kasing nga to. Ayon kay Wilfredo, nagpaalam si Toto nitong Miyerkules bago umalis papuntang paaralan. Pero base sa investigasyon ng Baguio City Police, naligo pala si Toto sa ilog kung saan siya ay nalunod. Medyo nalit na nisa. So that's why nga daw why na lang nisa nag-design yung magsulod sa iya klase. Medyo ginapadalman na pa ang ato na investigasyon. Then ang subangay na bisto sa ocular sa area is damo sang quarry no may damo part nga medyo madalom no. Sinisikap ang makuna ng pahayag ng eskwelahan at DepEd Division ng Baguio City kaugnay sa insidente. Nakikipag-ugnayan din ang pulisya sa 4 pang minor de edad na kaibigan ng biktima na kasama umano niya sa ilog. Sa Kidapawan City, patay na rin nang matagpo ang palutang-lutang sa Nuangan River ang isang bagong silang na sanggol. Ayon sa mga residenteng nakakita, nagtamo ang lalaking sanggol ng mga pasa sa katawan na posibleng dulot ng pagkakabangga nito sa mga bato. Kinuha na ng City Social Welfare and Development Office ang sanggol para mabigyan ng disenteng libing. Sa irrigation canal naman sa Ubay, Bohol, nalunod ang 2 grade 3 student na edad 9 at 10. Mismong mga empleyado ng National Irrigation Administration ang nakakita sa kanila. Sa investigasyon ng Ubay Police, maagang umuwi ang mga bata mula paaralan dahil may sakit umano ang kanilang guro at wala silang klase. Hindi umano alam ng mga magulang nila na naligo ang mga bata sa irrigation canal. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Makibalita na tayo sa malaking sunog sa Nia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City. Saksi live si Bea Pinlac. Bea? Maris, ganito kalaki ang sunog na patuloy na lumalamon sa ilang bahay dito sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Umabot na sa ikalimang alarma ang sunog na sumiklab mag-alas 9 ngayong gabi. Napakaraming residente ang nagkalat dito sa labas ngayon. Nagkukumahog na isalba yung kanilang mga gamit. Kanya-kanya silang bit-bit ng mga damit, appliances, alagang hayop at iba pang ari-arian. May ilan tayo nakita, Maris, na emosyonal habang pinapanood ang malaking sunog na tumupok sa kanilang mga bahay ngayong gabi. Simula nang dumating tayo, may naririnig din tayong mga nagsisiputukan sa fire scene, kaya delikado pang lumapit sa lugar sa ngayon. Inaalam pa natin sa BFP kung ilan ang pamilyang apektado, ang halaga ng pinsala at ang sanhi ng sunog. Sa ngayon, Maris, hindi muna madadaanan itong BIR Road at ang Nia Road dahil puno pa ito ng mga truck ng bumbero na abala sa pag-apula sa sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Isa pang bago sa saksi, nawalan daw ng preno kaya nagdire-diretso at sinalpok ng dump truck ang isang motorsiklo at 3 pang sasakyan sa Marilake Highway sa Tanay, Rizal. Patay ang rider at angkas nito. Saksi si Jamie Santos. Nakahandusay sa gitna ng kalsada ang isang lalaki at isang babae na magkaangkas sa motorsiklo. Duguan at wala na silang malay matapos tumbukin ng isang dump truck na may kargang buhangin. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, nangyari ang aksidente bandang alas 2:30 ng hapon sa JP Rizal Avenue kanto ng Marilake Highway sa Barangay Sampaloc, Tanay, Rizal. Lumalabas sa investigasyon na bumabiyahe ang dump truck papunta sa direksyon ng Sampaloc proper nang biglang pumalya ang preno nito.
Tinangka pa umano ng driver na umiwas sa sakyang nakahinto sa intersection dahil sa pulang traffic light, ngunit hindi na raw kumagat ang preno. Dahil dito, sumalpok ang truck sa likurang bahagi ng motorsiklo bago pa nadamay ang 3 pang sasakyan. Sa lakas ng impact, malubhang nasugatan ng rider ng motorsiklo at ang kanyang angkas. Naisugod pa sila sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Sugatan naman ang 3 iba pa kabilang 3 driver ng iba pang sasakyang nadamay. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang driver ng dump truck na nasa kustodiya ng Tanay Municipal Police Station. Ngunit humingi siya ng pasensya at sinabing hindi muna magkokomento. Kaninang mga 2:30 may incident ito sa Sampaloc Road. Involve ang isang dump truck, 2 motorsiklo at 2 tricycle. Ayon sa ating investigasyon, naka-stop itong motorsiklo kasi doon sa stoplight, naka-red siya. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang dump truck bago tumama sa iba pang sasakyan. Dahilan para lumala ang pinsala sa mga biktima. May paparating din na dump truck, kaso lang nung pitikin niya yung preno, yun na ang hindi niya na control kasi parang na-lost brake na. Patuloy ang investigasyon habang hinihintay ang magiging desisyon ng mga biktima kung magsasampa ng kaso laban sa driver ng truck. Nasagasaan yung isang motor, tapos nag-left turn siya, kaso lang may mga naka-stop pa rin na mga 2 kwando na tricycle at isang motor. Doon na dali din yung 2 tricycle at isang motor. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.